Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unang-una sa lahat ay pinupuri natin at pinasasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya ng kaalaman at pag-uunawa na insyaallah ta'ala hinihiling natin na ipagkaloob niya sa atin, at nawa ay hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niyang madali sa atin ang pag-uunawa sa ating tatalakayin sa araw na ito. Inihingi ko ng paumanhin ko ang aking boses ay masyadong ganito paos, naubos po yung aking boses, bagamat some of my lectures sa Cotabato actually na-cancel dahil hindi ko na kinaya yung boses ko. Some of it nagawa natin ipagpatuloy, pero alhamdulillah dahil meron pa namang naririnig at sa tulong ng microphone ay napapalakas naman ang ating boses, ay hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala ang auna, ang tulong na magawa natin na may paliwanag ang mga punto na gusto natin ipaliwanag tungkol sa topic na ito. So, ang ating tatalakayin, insyaallah ta'ala, ay tungkol kay Jesus or Jesus alayhi salam. Alam natin, ang araw na ito ay ang araw na kung saan malapit o papalapit o mga oras, dispiras, kumbaga, ng araw ng pagdiriwang ng ilan sa mga relihiyon naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus o naniniwala sa ilang punto ng pananampalataya ng divinity ni Jesus. So, gusto natin bilang mga Muslim na mabigyan ng linaw kung ano ba talaga ang pananaw natin tungkol sa dakilang propeta na ito. At mahalaga sa atin bilang mga Muslim na maunawaan po natin, sino ba si Jesus? Ano bang pananaw natin bilang mga Muslim tungkol kay Jesus? Kasi si Jesus ay kabilang sa mga propetang pinaniniwalaan ng mga Muslim. At hindi tayo magiging Muslim kung hindi natin tatanggapin si Jesus kabilang sa mga propeta. Where in fact, hindi siya propeta na mababa mula sa iba pang mga propeta. Bagkus ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul," at magtiis ka katulad kung papaano nagtiis ang mga ulul azm, ang mga greatest of the anbiya, ulul azmi minar rusul, the greatest of the rusul, mga pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino ba yung mga ulul azm? Pag sinabi natin ulul azm, sila yung pinakamataas na may pinakamataas na katayuan na mga sugo at pinadala ng Allah. So kabilang dyan, si Nuh alayhi salam, si Musa alayhi salam, si Isa alayhi salam, bago si Isa, si Abraham alayhi salam, si Isa alayhi salam, at si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sila ay ang mga tinagurian sa Islam ulul azmi minar rusul. Ibig sabihin, sila yung mga pinaka magigiting na mga propetang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, papaanong marami sa mga Muslim ay nakukulang pa rin ng pag-uunawa kung sino si Jesus alayhi salam sa pananaw natin sa Islam. Kung siya ay kabilang sa pinaka may mataas na antas ng mga propeta at sugo ng Allah, paano tayo naging ignorante tungkol sa kanya? Madalas, where in fact, sa kasamaang palad, masasabi natin, nakakalungkot, na pati nga ang pinakasugo ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakukulang na tayo sa pag-uunawa. Hindi nga natin masyadong alam ang tungkol sa kanyang kasaysayan, ano ang tungkol sa kanyang biography, tungkol sa kanyang sira. So, hindi rin may pagtataka na meron tayong kakulangan sa pag-uunawa sa mga ibang mga propetang itong mga dakila na sinugo ng Allah. Ngayon pa man, katulad kung paano natin dapat bigyan ng halaga, matutunan ng sira ng propeta, kailangan din natin matutunan ang mga kwento na naitala, na tama ayon
sa mga sources natin sa Islam, sa Quran at saka sa Sunnah patungkol dito sa mga magigiting na propeta. At kabilang dyan, si Jesus alayhi salam. Where actually, sabi nga ng ating mga scholar, 25 times mentioned in the Quran. Ibig sabihin ay sa maraming pagkakataon na mention si Jesus alayhi salam sa banal na Quran. Okay? At ang kanyang pangalan, Jesus, ay hindi ang tunay na pangalan ni Jesus. Okay? Sa Islam ay tinatawag natin si Jesus na Isa. Isa. Okay? Ngunit sa pananaw at sa salita ng mga Aramaic o sa lingwaheng Aramaic na kung saan kanyang lingwahe ay tinatawag siyang Yasha. Yasha. So, Ya, Shin at saka Ain. So, ito ang kanyang original na pangalan. Yasha at Isa. Ito ay magkalapit, no, na pagbigkas batay sa pagkakaibang lingwahe ng Aramaic at ng Arabic. Although, ang Arabic at ang Aramaic ay Semitic language, considered na sister language. No? Kumbaga, para lang itong Bisaya nga waray nun o Bisaya nga Cebuano. Di ba? So kung magsasalita ang waray nun, Bisaya man yan, di ba? Oh, pero ang Bisaya nila, kakaiba. Di ba? Katulad din ng Bisaya ng Cebuano, at kung ikukumpara mo yan si Bisaya ng mga taga, ano yun, Butuan, ha? Yung L nila, ginagawa nilang Y, bayay. Oh, Surigao nun. Okay? Ay, bayay ni mo. Di ba? Yung, yung balay, sa kanila bayay. Di ba? So, most of the L letters napapalitan ng Y letters. Those are also Bisaya, no, na dialect. Pero may pagkakaiba sa pagbigkas at ganyan din kung papaano ang Aramaic at ang Arabic. Like ang Arabic, Assalamu alaikum. Sa mga Aramaic, Shalom alaikum. Okay? So, Shalom at saka Assalam ay magkapareho. Okay? So, Isa at saka Yashua ay pangalan na original patungkol kay Jesus. Gayon pa man, sabi nga ni Ahmadidat, itong mga tao na ito from the West, they have this J sickness. Okay? J sickness. Tinawag ni Ahmadidat na J sickness. J ba? As in jar. Okay nga naman. Kaya mahilig manggot sila magpalitog J. Okay? Like, Yusuf, kihimo nilang Joseph. Okay? So, Yaakov, ginawa nilang Jacob. Okay? So, Yeshua or Isa, ginawa nilang Jesus. Okay? So, that's why si Ahmadidat, one of the, we can consider him as the father of apologetic approach, no, apologetic approach ng da'wa, no, in our contemporary time, itong si Ahmadidat. So, ang original na pangalan niya ay Yasha at Isa sa Arabic at hindi sa pangalan na Jesus. Okay? At baliban pa sa pagiging propeta, sabi nga natin, siya ay ulul azmi minar rusul. At dapat nating maintindihan na bilang mga Muslim, sabi nga, nahnu ula bil anbiya'i kulluhum. Okay? We are the first of right. We have the first hand right to the prophet. Kaysa ang sino mang mga propeta ay sa sino mang mga religion. Okay? So that's why ito ay makakita natin sa Sahih Muslim nung ang mga tao ay nagdiriwang sa Medina dahil sa kung papaano nakaligtas si Musa mula doon sa pangahagupit ni Firaun. Okay? Ipinagdiriwang ito ng mga Hudyo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nahnu ula bi Musa minhum. Okay? Sabi niya, tayo ang mas naunang may karapatan kay Musa kaysa sa kanila. So, tayo ang may mas unang may karapatan, hindi lamang kay Musa, kundi sa lahat ng propeta. And that's why we have to know really kung ano ang mga kwento ng mga propetang ito. Si Jesus alayhi salam is one of the very common prophet that may encounter natin with the non-Muslim, lalo na ng mga Christian.
dito sa Iligan City, we live with the Christians. So most of the time, we have this discussion about Jesus. Paano tayo mag-share sa kanila about sa kung ano ang pananaw ng Islam tungkol kay Jesus when we have the very limited knowledge about sa kay Jesus alayhi salam. And we have plenty of information from the Quran and Sunnah. Even describe si Jesus sa hadith kung ano ang kanyang mukha. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalapit na sahaba na mukha ni Jesus ay si Urwa ibn Mas'ud o Urwa ibn Mas'ud At-Thaqafi. Okay, one of the sahaba ridwanullahi alayhi. Ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang kutis ay maputi with rosy whitish. Alam mo yung maputi na tao na parang sa kaputian niya parang may mga rosy na kuwan sa kanyang pink sa kanyang katawan, and makisig ang kanyang pangangatawan na according sa isang hadith is malapad ang kanyang ang dibdib. Okay, malapad ang kanyang dibdib. So kumbaga makisig, macho na ang malaki ang kanyang wider ang kanyang dibdib kumbaga. And even described in the hadith si Isa alayhi salam. And most of the Muslims hindi nila alam ang tungkol sa bagay na ito. Okay? We have plenty of a lot of information about Jesus, but we do not have, most of the Muslims have no knowledge about this information na meron kay Jesus alayhi salam. If we have this knowledge, and then makapag-usap tayo with the non-Muslims, marami tayong makukwento. Marami tayong masasalaysay patungkol kung ano talaga ang pananaw natin at ano ang sinabi ng Islam tungkol kay Jesus alayhi salam. We can only say Jesus is a prophet. Ganun lang. And the problem is that in their religion, Jesus is a God. So how can you help him to understand the perspective na meron sa Islam? Not to force. Hindi ang ipilit sa kanya kung ano ang pananaw natin, but to inform them ano ang pananaw natin. Because sometimes this information will give enlightenment and guidance. Nagbibigay ng kaliwanagan at gabay doon sa tao. Naintindihan natin? So, importante na maintindihan natin ang tungkol sa mga impormasyon kay Jesus alayhi salam. In Jesus, will in fact na-mention, no, na sa isang hadith mula kay Ubadah ibn Samit radiyallahu an, na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, man shahida anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Sa isang hadith muttafaqun alayhi, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sumaksi, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa nag-iisang Allah nang walang pagtatambal, at sumaksi na si Muhammad ay alipin ng Allah at kanyang sugo, at si Isa ay alipin ng Allah, Abdullah at Rasuluhu at kanyang sugo, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, at siya, si Jesus, ay salita ng Allah na nilagay sa sinapupunan ni Maria. Okay? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. At ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo. Ipapasok siya ng Allah. Adkhalahu Allahul jannah. Ipapasok siya ng Allah sa paraiso ala ma kana min al-amal, batay sa kung papaano ang kanyang gawa. So, ang pangalan ni Isa ay kabilang sa hadith na ito ng pagsaksi na kung saan ay siyang magiging dahilan ng pagpasok ng tao sa paraiso. Okay? So sinabi, kaya makikita mo even sa mga ginagawa nating syahada, ay pinapabigkas natin ang katotohanan patungkol kay Jesus. Lalo na kung ang isang tao ay Kristiyano. Okay? Kapag pumasok siya sa Islam, ang isa sa mga paraan ng mga duat o ng mga ustad sa pagpapabalik Islam sa isang tao, hindi lang yung sabi natin na asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hindi lang ganun. Kundi dinadagdagan pa. At anong dinadagdag? Ang patungkol kay Jesus alayhi salam. So, nang sa gayon maging matibay sa kanyang pag-uunawa, sa kanyang pagpasok sa Islam, na si Jesus ay sugod ng Allah at alipin ng Allah. Now, ang salita na binanggit dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kalimatuhu
Okay? Alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ha? At si Jesus, isasaksi natin na si Jesus ay kalimatul Rabb, kalimatullah. Siya ay salita ng Allah. He is the word of Allah. Okay? Na si Jesus is the word of Allah. Alqaha, nilagay siya saan? Ila Maryam, sa kay Maryam, sa sinapupunan ni Maryam. Waruhon, at ang kanyang kaluluwa. Ruh, sino? Kaluluwa ni Jesus. Minhu, mula kay Allah Azza wa Jal. Okay? So ngayon, this is very similar to the belief of the Christian, although magkaiba in theological aspect. Okay? Kasi sa pananaw ng mga Kristiyano, sabi nila, in the beginning was the Word, and the Word was from God, and the Word was God. This is their belief. Okay? From the beginning was, sa pinakasimula na pa lamang ay ang salita. At ang salita ay ang Diyos, at ang salita ay ang Diyos, at ang Diyos ay ang salita. Nakuha natin yun. So, ibig sabihin, sa paniniwalang Kristyanismo, si Jesus ay Diyos dahil siya mismo ang salita ng Diyos at siya ay naging Diyos. From the beginning is the Word, and the Word is from God, and the Word was God. Okay? But si Sheikh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sinabi niya na sa pananaw natin sa Islam, kana Isa bikun walaysa Isa huwal kun. Kana Isa bikun walaysa Isa huwal kun. Okay? So sinasabi sa Islam naman na pananaw na si Jesus ay mula sa salita ng Allah na kun. Because that is the word of Allah. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na idha qada amran, kapag ginusto ng Allah ang isang bagay, fa inna ma yaqulu kun fayakun. That is the word. What is the word? Kun fayakun. Okay? That when Allah decreed something, pag gusto ng Allah ang isang bagay, ang Allah ay magsasabi, kun, maging. And that is the word. That is the word. That word, kun. Kun, maging. Fayakun, at siya ay naging. Nakuha natin yun. So, sa pananaw ng mga Kristiyano, in the beginning is the Word, and the Word was God, and the Word was from God. In the beginning is the Word, in the Word was from God, and the Word was God. So, sa pinakasimula pa lamang ay ang salita, at ang salita ay mula sa Diyos, at ang salita ay ang Diyos. Okay? So, ibig sabihin, ang salita ay naging Diyos. Naintindihan natin yun? Ang salita, naging Diyos. Sa pananaw ng Islam, hindi. Kana Isa bikun, si Isa nagmula sa salitang kun, walaysa Isa huwal kun. Pero hindi si Isa, hindi siya ang naging Diyos na kun, na salita. Naintindihan natin, that is a different. Sa kanila, ang salita, naging Diyos. Sa Islam, ang salita mula sa Diyos, pero ang salita, hindi naging Diyos. Nagets natin yun? Okay, that is the difference in terms of theological aspect. Naintindihan natin? So, nakaiba lang tayo ng pagka-interpreta. Kasi ang interpretation nila, ang salitang yaon, naging Diyos. And that's why, itong mga learned Christian, itong mga may knowledges na Christian, okay, sometimes they will argue with you. Makikipag-debate sila sa iyo using this hadith. Kaya, magbantay ka mo. Okay? Kanang mga matalino na mga Kristiyano nag-aaral lang kung Islam, ginagamit nila ito na verses to mislead the truth, yung katotohanan. Okay? And sabihin nila, you see, even your Muhammad said that Jesus is from God. Okay? That Jesus is from God, that He is the Spirit of God. Waruhun minhu. In the Spirit from Him. And then sabihin nila, Jesus, is the Spirit of God. And He, the Spirit, is the God. Because He is from God. Ikaw po nga, walay knowledge. Tutiyaw, tumuod, no? So, tuupod ka diretso. Naagod sa hadith. Hindi gilatagan ka ng hadith. Yung pa sa'yo, muttafaqun alayh. Sinabi pa sa'yo, yung hadith, muttafaqun alayh. It's a very high grade hadith. Nakuha natin yun. So, ikaw nga walin alamag, walin knowledge, akutaw, yung utok, tuupod ka. Tinuod yun din, no? Ginuod yun din si Jesus, no? Lalo ng mga Seventh-day Adventist na mga Kristiyano. Because they are using this. Okay? If you can meet one time
itong si Pastor Randy, nagkaroon kami ng dialogue sa Tawi-Tawi. Okay? And he uses this hadith, okay, and describing that to support the view, no, ng paniniwala kay Jesus as spirit from God, and to interpret that Jesus is God because he is a spirit from God. Okay, and that also mentioned in our hadith. Okay, but we say, yes, Jesus is from God and spirit from God, from Allah, but he is not God. Nakuha natin yun? And if we say, all the spirit we have is from God, your spirit is from God, your spirit is from God, who else? Saan ba pamamula ang ating spirit kung hindi mula sa Diyos? Tama? Naabay espiritu diri nga dili gikan sa Ginoo. Wala, talang espiritu nato gikan sa Ginoo. So don't say that spirit, the ruhun minhu, and spirit from God, and say that that's why he is God because his spirit is from God. No, his spirit is from God, and we all from God. Lahat tayo ay mula kay Allah, spirit from Allah Azza wa Jal, created from Allah Azza wa Jal. Naintindihan? At lahat tayo is from the word of Allah, kun fayakun. Because everything Allah decreed, Allah will just say, kun, maging at magiging. Naintindihan natin? Be and it is, maging at magiging. Kun fayakun. Naintindihan natin yun? Okay. So, but what is if we are all from kun fayakun, if we are all ruhun min Allah Azza wa Jal, lahat tayo is a spirit created from Allah and from Allah Azza wa Jal, what's the difference about Jesus? The difference is that because Jesus alayhi salam has no father. Okay? Wala siyang ama. So, it is very impossible for a woman to conceive, no? Magkaroon siya ng anak, magkaroon siya ng magdalang tao na walang lalaki na makahawak sa kanya. Okay? Walang lalaki na katabi sa kanya. Naintindihan natin yun? So, it is a miracle that si Mary mabuntis. But that is why the Prophet ﷺ is explaining this reality that he is from the word of Allah, alqaha ila Maryam. It made impossible by the word of Allah put in the sinapupunan womb of Mary, sa sinapupunan ni Maryam. It is by the word of Allah. It is by the word of Allah na nilagay sa sinapupunan ni Maryam. Naintindihan? It made possible through that. Naintindihan natin yun? Oh. So, that's the difference in terms of kay Jesus alayhi salam, kung bakit somehow special, no, ang punto na ito that he is a kalima alqa ila Maryam wa ruhun min Allah Azza wa Jal. So sana naintindihan natin yung punto na yun, and you have to be careful as I mentioned to you, yung patungkol sa hadith na yun, because maybe the people will use that, okay, at gamitin nila yun para sa pakikipag-usap o pakikipagtalakayan sa inyo. Now, si Jesus alayhi salam, in our belief, okay, ang kanyang lineage is one of the greatest lineage. Okay, mayroon siyang napakamarangal na lahi. Okay? Dahil si Jesus alayhi salam, ang kanyang ina ay sino? Si Maryam. Si Maryam bintuman Imran. Okay? Si Imran. Okay? Now, si Imran, okay? Itong si Imran, ang kanyang mga ninuno, okay, ay kabilang sa mga mabubuting mga tao. And also, si Maria, ang kanyang ina, ay kabilang din sa mga mabubuting mga pamilya. Accordingly, ang kanyang ina na si Maryam binti Imran ay tinatawag sa Islam na si Hana. Okay? Si Hana, ang nanay ni Mary. Si Hana bint Faquda. Okay? Si Hana bint Faquda. Okay? Yun ang pangalan ng kanyang ina. Translated, no, sa English as Hana or Anne. Okay? Hana or Anne sa English translation. Okay? Si Hana bint Faquda. Okay? Naintindihan natin yun?
So si Maria bint Imran, ang kaniyang mother ay si Hana bint Fakuda. Into some of the narrations, binanggit na siya ay narrations of the history, sinabi na si Hana is the aunt, ang auntie, but the reality is na siya ay ang mother ni Mary. Okay? So, the whole entire family of Imran is a pious family. And that's why sa Quran, ginamit na pangalan din kabilang sa mga chapter of Quran is Alu Imran, family of Imran. Okay? Because ang family ni Imran is a pious family, a very great lineage. Okay? Kung saan nagmula doon si Mary na pinagmula naman ni Propeta Isa alayhi salam. Now, si Mary, talking about Mary, dito muna tayo kay Mary. Si Mary, okay, ay hindi inaasahan na anak, actually, ni Imran. At sa kanyang asawang si Hana. Hindi siya is expected. What they expect is ang anak nila lalaki. Because si Imran, hindi nagkaroon ng anak for long time. Hanggang sa tumanda na. Okay? Hanggang nung tumanda na. And then nung tumanda siya, binigyan sila ng balita na sila'y magkakaroon ng anak. At nung sila'y magkaroon ng balita, siya magkakaroon ng anak. Nagsabi ang kanyang asawa, sabi na, "Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." So sinabi niya, "O Panginoon ko," sinabi ng asawa ni Imran, "O Panginoon ko, nadhartu laka ma fi batni." Paano ba yung nadhar sa Tagalog? Ano yung sa Tagalog nito? Ito ay panata. Ipinapanata ko sa iyo. Okay, panata. Alam mo yung ang tao nagkakaroon ng panata sa isang bagay? Ang panata iba, iba din ng sumpa. Ang panata isang bagay na gagawin. Okay? Promise na gagawin. Okay, like ang mga tao na meron silang panata kada Semana Santa or yung pinapalo nila yung katawan nila, nagpapapako sila sa krus. Diba? Yung mga Kristiyano, nagpapapako sila sa krus. Sabi nila, panata ko yan sa tuwing. Ano yung araw na yung ginagawa nila? Sa tuwing Semana Santa. Semana Santa. Sabi nila, panata ko yan sa Semana Santa. So, ibig sabihin, ang panata, isang bagay na ipinangakong gagawin. Okay? So, sinabi ni Nadhartu laka ma fi batni. Ipinapanata ko sa iyo ang kung ano ang nasa sinapupunan ko. Ano sinasapupunan niya? Yung bata. Bakit? He is thinking, or she is thinking, ang asawa ni Imran, na ang kanyang anak ay lalaki. Okay? So sinasabi niya, ipinapanata ko sa iyo na ibig sabihin na ang batang ito iaalay in service to you. Okay? Na ang batang ito, buong buhay niya, dahil ito ibinigay mo sa amin pagkatapos na matagal na panahon, ang batang ito iaalay namin magsisilbi sa iyo sa buong buhay niya. Okay? Ngayon, falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha. Sabi ni asawa ni Imran, nung kanya nang isinilang ang bata, sinabi niya, "O Panginoon ko, ang aking naisilang ay babae." Okay? Hindi yung inaasahan niyang lalaki. At sinabi niya, "O Panginoon ko, ang naisilang ko babae." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walaysa dhakaru kal untha." At ang Allah subhanahu wa ta'ala, mas nalalaman niya. Aalamu, sabi ng Allah, "Wallahu a'lamu bima wadat." Ang Allah, mas nakakaalam kung ano ang kanyang isinilang. So you do not need to tell me that, ya Allah, ang anak ko na iluwal ko babae. Ang Allah mas nakakaalam kung ano ang iyong isinilang, at ang babae ay hindi katulad ng lalaki. So this is a blunt, ito isang explicit directives from Allah patungkol sa pinaglalaban ng LGBTQ. Okay? Na ang patungkol sa babae na pwedeng maging lalaki at ang lalaki pwedeng maging babae. At sabi ng Allah, "Walaysa dhakaru kal untha." Ang lalaki ay hindi katulad ng babae. Okay? Ang lalaki hindi katulad ng
babae. Wa inni sammaytuha Maryam, at ako ay tinawag ko siya, pinangalanan ko siya. Sino nagsasalita? Ayon kay Allah, sino sinasabi dito ng Allah nagsasalita? Ang kanyang ina. Si ina ni Maryam. Wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. At ako ay nagpapakupkup sa iyo, O Allah, at ang kanyang mga anak mula sa isinumpang Satanas. Okay? So, sino ang kanyang nailuwal? Si Maryam. No, dahil sa nauna niyang ipinanata na ang kanyang anak ay for the service to God, si Maryam, mula nung siya ay naging dalaga at nagkaroon siya ng mabuting kaisipan, hindi na siya nakaalis sa templo. Okay? Doon lang siya sa templo at walang ibang ginawa kundi ang paglingkuran ang Panginoon sa pagsamba. Naintindihan natin yun. So, hindi siya lumalabas. And he never meets any man maliban sa kanyang maharim. Maliban sa kanyang maharam. Okay? Maliban sa kanyang uncle, okay, na nagbibigay sa kanya ng tung namatay ang kanyang ama na si Imran, ang kanyang uncle ang nagbibigay sa kanya ng pag-aalaga. Okay? And dito pumapasok ngayon ang controversy about kay Joseph, because Joseph, sinabi nila asawa ni Maryam, pero sa pananaw ng Islam, hindi yun asawa ni Maryam. Okay? Si Joseph ay kung hindi ako nagkakamali, ay sa uncle ni Maryam na nangalaga kay Maryam. Okay? So, nangalaga kay Maryam. So, si Maryam, hindi siya lumabas sa templo, nandoon lang siya pangangalaga o pagsisilbi sa Panginoon. Hanggang sa dumating sa kanya ang balita na kung saan siya ay magdadalang tao. Okay? Wa idh qalatil malaika ya Maryam inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. So sinabi, wa ma naquluhu istafaki ikhtara wa ikhtabaka litaatihi wa ma khassaka bihi min karamatihi. So sabi ng mga malaika, dumating ang malaika kay Maria at sinabi kay Maria, ya Maryam, katotohanan ang Allah ay istafaki, pinili ka. Ibig sabihin ng pinili ka ay tinagurian ka, pinili ka bilang babaeng susunod sa kanya, babaeng maglilingkod sa kanya, babaeng susunod sa anumang utos niya. Ibig sabihin, pinili ka ng Allah maging alagad niya, na kung saan ikaw ay gagawin mo kung ano ang utos niya. Naintindihan natin yun? Ikhtabaka, istafaka, litaatihi, sa pagsunod kay Allah Azza wa Jal. You see, very, very interesting. Because ang kanyang mother, si Hana Hana bin Fakuda, ay nag-promise, ipinanata niya, di ba? Yung anak ko, iaalay ko sa'yo into service. Naintindihan natin yun? Kasi akala niya lalaki. Pero nung lumabas, babae pala. Okay? So, na-stress siya. Sabi niya, Diyos ko, ang isinilang ko, hindi lalaki, babae. Okay? Pero sabi ng Allah, Allah nakakaalam kung anong sinilang mo. At ang lalaki, hindi katulad ng babae. Pero, tingnan mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat hindi lalaki ang naisilang ni Hana, okay? Pero ipinanata ni Hana na magiging in service to God ang kanyang anak. Kahit na hindi lalaki ang naisilang niya, babae man ito, inilagay pa rin ng Allah kung anong pinanata ni Hana. That this woman will be in service to God. Na ang anak niya will be in service to Allah. And this is also an understanding that dito hindi tayo nagkakaiba ang babae sa lalaki. Ang lalaki at babae pareho pagdating sa pagkamit ng kabutihan para kay Allah. Not in strength, not in capacity. Because ano man ang gawin ng babae, hindi niya kayang lagpasan ang kakayahan ng isang lalaki. Bahala pag unsa ka dagko ang lawas anang kinsa ganitong dako kayong Ilin Diaz.
kaya nang itaas yung bahala pag ingunana pa, pero ipapartner na to siya, laki nga, maranaw nga, tiksing bagay, na. Di ba? Kasi ang lalaking, kahit ano pa yan, malakas pa rin yan. Okay? Into the very bone of every man and woman is different. Okay? Even ano yung nag-research ng mga buto-buto? Yung mga nag-research sila ng mga artifacts, archaeologists, paano na-identify ng mga archaeologists na yung mga nahuhukay nilang mga ancient na buto ay babae, lalaki? Saan nila nalalaman? Because according to sa kanila, even the bone is different talaga ang size, different talaga ang thickness, different talaga ang structure ng buto ng babae sa lalaki. So to the very bone is clearly laysa dhakaru kal untha. Ang lalaki hindi talaga tulad ng babae. But we can be the same in service to Allah Azza wa Jal. We can all achieve the rida of Allah, the pleasure of Allah. In terms of serving Allah, we can serve equally. Allah Azza wa Jal. Ibinigay sa lalaki ang kanyang responsibilidad bilang lalaki. Ibinigay ang responsibilidad sa babae bilang kanyang responsibilidad bilang muslima. Gampanan mo bilang babae ang responsibilidad mo. Gampanan mo ang lalaki kung anong responsibilidad mo. Nagawa mong makamit ang equality ninyong dalawa sa pagkamit ng lugod ng Allah. Intindihan natin? So dear, makikita natin dito na bagamat si Hana, ay nag-promise siya lalaki, kung akala niya lalaki ang lalabas, pero babae. But the purpose remain. Yung panata niya, nagnanatili na nang lumabas si Maria, were in fact greater than the purpose na nakikita ni Hana. Because what she thinks is that in service to God, maybe service to the temple. Naintindihan natin yun? And of course, ang magagawa ng lalaki sa templo, mas higit kaysa sa magagawa ng babae. Like si Maria, nandun lang sa loob ng templo. Pero ang lalaki, pwedeng lumabas, pwedeng gawin maraming bagay in service to God. Naintindihan natin yun? Gayon pa man, ang ginawa ng Allah sa kung sino ang magiging anak ni Hana, higit pa sa inaasahan ni Hana. Which is, siya ay babae na pinili ng Allah, na susunod kay Allah, na hindi lalabagin ng Allah, tatanggapin ang kadar ng Allah, at magiging daan tungo sa isang malaking miracle ng isang propetang lalabas sa Banu Israel. Naintindihan natin yun? Nakuha natin yung punto? Okay. وقوله طهرك يعني طهردينك من الريب والأدناس التي في الأديان نساء بني إسرائيل. So sinabi dito na sinabi kasi ng malaika, O Maryam, ang Allah ay istafaki, pinili ka. Ano ibig sabihin ng pinili nga? Pinili ka sa pagsunod. Okay, pinili ka para magsumunod kay Allah. Pinili ka bilang tagapagsilbi, bilang servant of Allah. Okay? Wataharaki, at nilinis ka. Saan? Nilinis ka saan nilinis? Nilinis mula ika sa mga karumihan ng maraming mga pamamaraan ng mga kababaihan. And that's why si Mary is the symbol of chastity. Dahil nga sa nilinis siya mula sa anumang karumihan ng gawa at pamamaraan ng maraming kababaihan. At sinabi, wastafaki ala nisa'il alamin. This is a repetition of the word istafaki. Because at the first sinabi na, istafaki wataharaki. Pagkatapos, sinabi na naman, wastafaki ala nisa'il alamin. Yani istaraki ala nisa'il alamin fi zamanik bita'atika iyahu wa faddalaki alaihim kama rawaan an Rasul sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'i Maryam ibn Imran wa khairu nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailid, yani biqawlihi khairu nisa'iha khairu nisa'i ahli jannah. So sinabi ng mga mufassirin, istafaki ala nisa'il alamin, ibig sabihin daw, pinili ka, O Maryam, bilang kahigit-higit sa lahat ng kababaihan. You are the greatest of all women.
You are not just chosen to be the women in service to God. Hindi ka lang pinili bilang babae magsisilbi sa Panginoon na nasusunod sa Panginoon, kundi pinili ka pa bilang pinakamainam sa lahat ng mga kababaihan. And that's why this is also based on the hadith na nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta, khairu nisaiha Maryam bintu Maryam. Maryam bintu Imran. Okay, sabi ng propeta, ang pinakamainam na babae mula dito, mula saan? Mula sa Jannah, mula sa paraiso, ay si Maryam na anak ni Imran. At sabi din ng propeta, khairu nisaiha, at kabilang din sa babaeng pinakamainam na babae ng paraiso, Khadijah bin Khuwailid. Okay? Wa khairu nisaiha, yani khairu nisai ahlil Jannah. Ibig sabihin daw, pinakamainam na babae, hindi lang sa dunya, but pinakamainam na babae min ahlil Jannah. Mga pinakamabuting babae sa mga tao doon sa paraiso ay si Maryam bint Imran at si Khadijah bint Khuwailid. Okay? Now, si Maryam nagkaroon ng nagdalang tao. Mayroong nabuhay sa kanyang sinapupunan. And it doesn't take days or weeks. Okay? Napakabilis na ang bata ay lumaki sa kanyang sinapupunan. Okay? Na si Maria, nung siya ay nag-labor, okay? Siya ay sobrang nasaktan. Sobra siyang nasaktan. And then, siya ay sobrang nasaktan. And this is different, okay? Sa view ng mga Kristiyano. Bago ko i-discuss ang different sa view ng mga Christian. Anong sinabi ng Allah? Fahamalathu, fantabadat bihi makanan qasiyya. Okay? So, dinalang taon niya ang bata. Okay? At ang kanyang pagdadalang tao, napakabilis na siya ay nag-labor na kaagad. At sa kanyang pag-labor, okay, naging dahilan na madala siya, saan? Madala siya into some place near sa temple. So nakalabas si Maria sa templo sa sobrang sakit sa paghahanap niya ng paraan paano ma-comfort yung sarili niya. Okay? Fa'ajaha al-makhadu ila jid'in nakhl qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Sabi ni Maryam, nung napunta na siya sa gilid at napunta siya sa mga puno ng nakhla, mga puno ng palmera, puno ng dates. Okay? At nung napunta siya doon dahil sa sobrang pananakit ng kanyang tiyan, paglilibor niya, sa sobrang sakit, nakaingon siya nga, Rabbi, mittu qabla hadha. Sabi niya, O Diyos ko, sana namatay na lang ako bago ito. Sa sobrang kasakit, imagine, a virgin woman, hindi nagdalang tao, and then naglilibor. Di ba? And we know sa laboring, okay, may tinatawag tayong opening, di ba? Opening ng babae, which is napakahirap sa kanila. And this is a virgin woman. Intindihan? So, triple ang sakit na nararamdaman niya. And then, dahil doon sabi na sana, namatay na lang ako bago ito, aw kuntu nasyan mansiya, or I am a person which is forgotten. Naging tao na lang ako na nakalimutan. Never mention. Tao na namatay. Long gone. Okay? Bago ito nangyari. Because of the hurt na naramdaman niya. And this is the difference in the view of the Christian. Because in the view of the Christian, si Mary ay tinaguri ang Immaculate Conception. Okay? Naririnig yung Immaculate Conception? Unsa may Immaculate Conception? Immaculate Conception is the Roman Catholic dogma asserts that Mary, the mother of Jesus, was preserved free from the effects of the sin of Adam. Okay? Or usually referred to as original sin. Okay? From the first instant of her conception. Okay? So, ibig sabihin, in layman, or in a simple term, the Immaculate Conception in the Roman Catholic belief is, ibig sabihin nito, Mary, the mother of Jesus, was conceived
without original sin. Okay? Si Jesus was conceived without original sin, and Mary is without original sin, free of original sin. And ano ang punto ng original sin sa laboring? Ano? In the teaching of the Christian, in the book of Genesis chapter 3 verse 16, sinabi, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Sino to in Genesis? Sinong sinabihan dito? Si Adan at saka si Eva. So according daw sa kanilang libro sa Biblia, sa Genesis, that pain in childbearing is part of the result of the original sin. It means tanang gayud nga babae magsakit in laboring. Ngano? Because they are bearing a person which has original sin. And the pain, yung nararamdaman na sakit, is because of the result of that sin na meron sa tao which is conceived in the womb of a woman. Naintindihan natin yun? Now, since si Jesus kay free of original sin, therefore, si Mary, walay pain. Okay? So, mauna immaculate conception. Mauna nga na ay mga anak na babae, pangajian na sa mga Kristiyanong babae of immaculate prayer. Nga naman, kay mao magtuo nga aron mahimong dali ang iyang pagpanganak. But in terms, that is mga kwan na nila, mga pamahiin na nila, because theological belief of the Christian, ning tuo gayud nga walay babae nga mga anak, gawas lamang nga magsakit iyang tiyan. Ha? Ug tinuod man pod. But the problem, ang ilahang kwan is that tungod na sa kay ang iyahang gidala sa sinapupunan, makasalanon by original sin. So every woman will bear pain in childbirth because they are conceiving a person which has the original sin. Okay? Now, since Mary is bearing Jesus free of original sin, so wala siyang pain. That is in the belief of the Christian in terms of the Immaculate Conception. But in Islam, we say si Maria, sobra siya nagsaktan. Okay? Dili tungod sa original sin, but because that is what women made. Naadjud na. Nga ang babae magsakit, way babae nga dili magbaton o dili makafeel og kasakit sa iyang tiyan sa child laboring niya. Wala. May babae nga habang nanganganak siya, ninulungan ang anak niya gangisi ka katawa. Wala, oy. Di ba? Makatae ganing ubang babae, excuse lang sa word. Tungod lang anang kakalisod sa ilang pagpanganak. Iningon pa sila, once they are child laboring, kalahati ng paa nila nakalibing na sa lupa dahil sa hirap na kanilang pinagdadaanan. And imagine this woman, a virgin woman, having this kind of child laboring. Maintindihan natin yun. And that's why nung ipinanganak niya si Jesus, okay? Okay. So, nung pinanganak niya si Jesus, okay? Nung pinanganak niya si Jesus, nawad-an og kusog si Maria. And that's why, nung siya ay pinanganak, pinanganak si Jesus, sobrang nanghinang katawan ni Mary, inutusan siya ng malaika na sinabi sa kanya na huzi ilayka bijid'in nakhla tusakitu alayki rutban janiya. So sabi ng anghel sa kanya, nung isinilang na si Jesus, sabi niya, huzi, alagin mo ika yang puno ng palmera. Kita na magpuno sa palmera. Tambok pa na sa lubi. Puno sa niyog. Tambok pa. Siguro, ang uban, times 2, times 3, sa lawas sa niyog. Yung laki ng puno ng palmera. Although, of course, mayroon ding niyog na malaki, di ba? Pero, kikuan natin dyan, hindi naman ganun kalakihan yan. Maninipis lang yung kuan ng niyog. Pero ang palmer, dako jud na tambok. Okay?
Unya, naapoy niwang, actually. So, ang punto is that, what is the strength of a woman to shake a nakhla? Ha? Considering na sobra na siyang gikapoy. Ha? So, because this is the sunnah of Allah Azza wa Jal. That Allah Azza wa Jal want us to do our part. Okay? So we have to understand, my dear brothers and sisters, you cannot really achieve something without doing the best you can. Okay? You have to give effort. Ayaw pag ingon diha, Ginoo ko, payamanin mo ako, unya tapulan ka. Okay? Huwag mong sabihin, Diyos ko, papasarin mo ako, pero hindi ka mag-study. Okay? If you want to achieve something, you have to do effort. Nakuha natin, that little effort is only a sign of your real intention and your passion or your ragba, yung kagustuhan mo doon ta bagay na gusto mong gawin. Okay? Nag-indicate yun eh. Kasi kung ingon lang kaya Ginoo ko, papasara ko, pero di ka mag-study, unsay tinuod ato? It means kabaliktaran. Ano ibig sabihin? Di ka ganahan makapasa. Sabi mo, Diyos ko, makapasa runta ko. Unya ka wala mag-study. Okay? Pasabot ato, di ka ganahan makapasa. Kaya kung ganahan ka makapasa, maning kamot ka, sakto dili. Oh, kung ganahan ka, maning kamot ka. So exactly, that's why there is a need of action from us. Para ipakita as a manifestation that we really want something with the way that we do, that we need that. Like, nga anong magdua man ta. If Allah, ya'alamu ma fi qalbina, wa ya'alamu ma fi dhati sudur. Kung ang Ginoo ang Allah Azza wa Jal, alam ng Allah kung anong nasa puso natin, bakit pa kailangan natin magdua? Ha? Alam naman ng pwede ba mag-ingon lang ta, magdua ta, ya Allah, kabalo na kaunsi akong ganahan. Amin. Pwede, magduha ka na lang, ya Allah, alam mo na anong gusto ko, amin. Ha? Hindi, di ba? Kailangan magmakaawa ka, sabihin mo ano ang dua mo, di ba? Because that is an indication that you need something, you want something. And that is also our sign, that is also a manifestation of our ubudiyah, manifestation of our being a slave of Allah. Ha? That we ask our Master, that we ask our Lord, Ya Allah, give me this, give me this, give me that. Help me with this, help me with that. Naintindihan natin yun? It's a sign, it's a manifestation of our ubudiyah, ng ating pagiging slave kay Allah. Okay? So this Maria, inutusan siya, alugin mo ika ang puno ng palmera. Just to do your part. Tusakit aliki ratban janiya. Iuhulog sa iyo ng Allah ang mga bunga ng mga fresh dates. Now, ang mga hulog bitaw, ratba, fresh janiya. Okay? If tanawon bitaw nimo, kung kita ka sa mga puno, bunga sa palmera, dili ba yan na mahulog ang bunga sa palmera sa imong ayug-ayugin mo lang? Hindi. Lalo na kung fresh. Alam mo yung fresh yellow yan. Yung fresh, yung dates na kinakain natin, sa original yan, doon sa kanyang ratab, sa kanyang pagiging fresh. Yellow yan, napaka-yellow. Okay? Unya, crunchy, na matamis, na may pagka-upload gamay, pero tamis, na crunchy. So, crunchy man siya, gahi siya. Hindi yan basta-basta mga tagat, kaya alugin mo lang. But, that is the power of Allah Azza wa Jal. After niya i-shake ang palmera, tusakit aliki, nahulog sa kanya ang mga bunga ng dates. Now, that's why this is also an indication that dates is a medicine. Okay? Dates is medicine. Lalo na sa babae na nagli-labor. So, halimbawa, ang babae, nanganak siya, it is nice to give the woman a dates na kainin niya. Okay? Because ang dates is full of minerals that somehow during the laboring or during sa pagdadalang tao ng babae nawala sa kanya. Because ang babae, pag nagdadalang tao yan, most of the nutrients sa iya nawala man. Nawawala.
Okay? Maunang babae, hamis kayang kutis. Pag nabuntis siya, nag-rough na ang skin. Okay? Nangitom na ang liog, nangitom na ang parts sa iyang katawan. Okay? Or malahay ang iyang lawas. Intindihan natin yun because, yun nga, malaki ang nawawala sa kanya na nutrients. But ang dates ay full of minerals na hindi mo makikita sa anumang prutas. Okay? So that is about sa pagdadalang tao ni Maria kay Jesus. We go to who is Jesus alayhi salam. Okay? And what is his mission? Now, ano ba ngayon si Jesus alayhi salam? Because si Jesus, as we know, in the view of the Christian, he's the God. Okay? Siya ang Diyos. But in the view of the Muslims, we say that he is a prophet. Diba? Siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, si Jesus, according kay Allah Azza wa Jal sa Banal na Quran, specifically in Surah Maryam, ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Sabi, O Maria, katotohanan ang Allah ay binabalitaan ka ng magandang balita ng pagkakaroon ng anak na ang kanyang pangalan ay siya ay tataguriang si Al-Masihu Isa bin Maryam, the appointed Isa ibn Maryam. So ano ibig sabihin ng Al-Masih? Al-Masih, that is the literal translation of the word Messiah. Okay? Di ba nakita niyo sa Jesus? Messiah. Okay? Messiah. So, ano bang Messiah? The Messiah is the long-awaited prophet. A long-awaited prophet. Okay, a long-awaited person. But he is not just ang Messiah, in the view of the Jew, is greater than a prophet. Because a Messiah is a protector, a defender. It means a Messiah will come to defend for the Jew and to bring kingdom for the Jew. Yun ang sa Messiah. Okay? So, hindi lang propeta. Ngayon, yan ang pananaw in the view of the Jew, of the Christian. In the Jews and the Christian. Now, sa pananaw ng Islam, Al-Masih. Okay? Ibig sabihin, Al-Masih. Ibig sabihin, Masah. Pinunasan. This is also literally meaning sa Messiah ng Christian. Because Messiah or sa salita nila, Christ. Okay? Ang Christ, kinuha salitang Griego na Christos. Christos means the anointed one. The one who is Rab. Hindi Rab na Panginoon. Rab, yung nirab ba? Hinaplos. Okay, hinaplos. Anointed. Pag sinabi mo anointed, di ba yun yung pinunasan or nilagyan ng tubig, binuhusan ng tubig bilang pinili. Di ba? Ganun ang anointed. Okay? So, that's why tinatawag yung pagpunas sa paa ng masah. Yung maghuhudo ka na hindi mo huhugasan yung paa mo. Sasabi no, magmamasah. Masah ka lang sa paa. Mamasah mo lang. Isang punas lang sa taas ng paa. Dito yung paa mo, pupunasan mo ng isang beses. Hindi mo na papalibutin yung kamay mo dyan sa paa mo. Katulad ng ginagawa ng iba. Naghuhugas sila ng kanilang, nagmamasah sila ng kanilang paa. Ang kanilang medyas, punasan nila, tibuok, medyas nila o ilang kamot. Hindi ganun. Ang dapat yung taas lang, dito lang. Yan lang yung mamasah. Naintindihan, hindi mo na paikot-ikot doon yung kamay mo. So, masa means punas. Kaya si Jesus Al-Masih, ibig sabihin, sa Christian na translation or sa English, which is very near sa Islamic perspective din, which is pinunasan or pinili. Okay? So, Jesus, Al-Masih, Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wa fil akhirah. He is glorified or He is, wajihan, ibig sabihin ay niluwalhati, no? Siya ay kumbaga ipinagdiriwang siya ba
Ibig sabihin, Sa ulo. mura siya, ikinisaya, ikinasaya sa dunya at saka sa akhirah. Binigyan siya ng, yes, pwede natin sabihin, dinakila, or siya ay binigyang parangal. Kaya yun, pinarangalan sa dunya at sa akhirah. Okay? Pinarangalan sa dunya at sa akhirah. Wa minal muqarrabin. At kabilang siya sa malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wal kahla. At kinakausap niya ang mga tao sa kanyang duyan hanggang sa kanyang katandaan. Wa minas salihin. At kabilang sa mga mabubuti. Okay? Now, pagsasalita, kinakausap niya ang mga tao sa kanyang duyan hanggang sa kanyang pagtanda. So ngayon, yan ang unang makikita natin na mga miracle ni Jesus after siya isilang. Which is, yukallimu nasa fil mahd. Kinakausap niya ang mga tao sa duyan. Nagsalita si Jesus. Okay? Siya ay nagsalita nabang siya ay nasa duyan. Ano nangyari? Kasi si Mary, bigla nawala sa templo. Nung bumalik, may dala ng bata. So sabi ng mga Hudyo, itong mga pagmaritis, sinauna po ni ancient style po ni, ancient habit po ni, ning maritis. Nga nagmiritis ni mga Hudyo, hala, si Mary nga, nawala, nagkadyot, naburos naman. Nawala, nagkadyot sa templo, pagbalik na may anak. Okay, so, pinag-usapan nila, pinagkakatuwaan nila. And sabi nila, Maria, ano ka nung nangyari sa'yo? Ang magulang mo mabuti, ang angkan mo mabuti, hindi ka nagmula sa masasamang mga pamilya, hindi ka nagmula sa masamang angkan. Ano ang nangyari sa'yo? Okay, sabi ni Maria, hindi siya sasalita, tinuturo niyang bata. Sabi ng mga tao, kayfa nukallim? Paano namin kakausapin, sabi niya, ang isang batang nasa duyan. Okay? Anong gagawin namin dyan? Walang ano sasabihin niya, nga. Di ba? Kasi hindi pa marunong magsalita eh. Pero nagsalita si Jesus. Okay? At nanalita siya at sinabi niya na katotohanan, ako ay, sabi niya, kad ja'atukum bi ayati min rabbikum. Okay? Inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika laayatin liqaumi inna fi dhalika laayatin lakum ayatan lakum in kuntum mu'minin. So sabi nanalita si Jesus at sinabi niya, ako ay sugo ng Allah. Ako ay sugo ng Allah. Bata nanalita. Ako ay sugo ng Allah. Sabi niya, at ako ay magkikreate ng ibon, huhulma, lililok ng hugis ibon mula sa isang lupa. Pagkatapos ay iihipan ko ito at magiging ibon, biidnillah, sa kapahintulutan ng Allah. Gagamutin ko ang may kitong at gagamutin ko ang mga bulag sa kapahintulutan ng Allah. Bubuhayin ko ang patay sa kapahintulutan ng Allah. Sasabihin ko sa inyo ano yung mga nakalagay sa mga bahay ninyo. Ano yung mga nakatago sa bahay ninyo. Okay? At sabi niya, ito ay katotohanan, mga palatandaan. Ito ay mga palatandaan para sa inyo kung kayo ay mga mananampalataya. So, that is one of the early miracles of Jesus. But in the Bible, the miracle of Jesus, the first miracle of Jesus is the creation of wine sa isang kasalan. Okay? Mauna nga, lipay kayo ang mga palahubog. Ingon silang, masuko man mo sa mua. Nga, kani ang pinakaunang milagro ni Jesus. So, gainom ko sa unang milagro ni Jesus. Nga, unsa man, nga, ilimnong makahubog. So, lipay kayo ang mga palahubog kay naa sila'y dalil. So, the first miracle of Jesus according to the Bible is creation of wine in a wedding ceremony. Okay? In fact, pinagalitan pa nga niya yung ina niya dyan. Sinabi niya, babae.
Sinabi niya, babae. Ano yung sinabi niya doon? Babae, ayoko. Pinagsalitaan niya yung nanay niya dyan eh. And pagkatapos ay kumuha siya ng isang tubig at ginawa niya itong vino. That is the first miracle of Jesus recorded in the Bible. Okay? So, sa atin, sa bata pa ni Jesus, yun na ang pinakaunang milagro ni Jesus. Alhamdulillah. Sa atin is that bata na nagsalita. Isang milagro. Okay? Sa kanila ay bino na nilikha. Dalil ng mga palahubog. Okay? No. So, alhamdulillah, kanindot sa Islam. Okay? Dira pa lamang, no, maintindihan mo, Islam, ang Islam may relihiyong, tunay na nasa matuwid na landas. Dahil walang matuwid na landas sa taong hubog. Di ba? Oo. So, now, si Jesus alayhi salam, ano ang kanyang ano ang kanyang mission? According sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulan ila Bani Israel. He is a prophet for the people of Israel. Rasul, it means a messenger to the people of Israel. Rasulan ila Bani Israel. That's why, kinakausap ko minsan sa mga da'wa, sabi ko si Jesus is a prophet to the people of Israel. Not for the Americans, not for the Chinese, not for the Japanese, not for the Filipino, no? Hindi. Si Jesus is a propeta sugo para sa angkan ng Israel. Yan yung sinabi ng Allah sa banal na Quran. Rasulan ila Bani Israel. Ingon din sa Kristiyano, inyong hamana sa Quran. Pero naaman po sa Biblia makitaan. Okay? In the book of Matthew chapter 15, 19 verse 24. 15 verse 24. Okay? Matthew chapter 15 verse 24. And I am not sent but unto the lost sheep of Israel. Yan ang sinabi niya. I am not sent but unto the lost sheep of Israel. Wala ako gipadala gawas sa mga nawala na karnero sa angkan sa Israel. Hindi ako pinadala maliban sa mga naligaw na karnero ng angkan ng Israel. Siya ay pinadala lamang sa angkan ng Israel. Intindihan natin yun. And that's why in the other verses, ipinagbawal niya na ipangaral ang kanyang utos at turo sa hindi mga Hudyo ni hindi sa mga Samaritano. Okay? Bagkus sabi niya, dalhin niyo lamang aking mensahe sa mga nawalang karnero ng Israel. Naintindihan natin yun? Okay. Ug ang message ni Jesus, wala gitudlo, hindi itinuro ng kanyang mga disipulo, maliban sa mga Hudyo, maliban nang dumating si Pablo. Kasi nung dumating si Pablo, tinagurian niya ngayon ng sarili niya, the apostle of the Gentiles. Unsa may Gentiles? Hintil. Unsay Gentiles? Non-Jews. Gentiles are the non-Jews. Okay? Because si Paul, although by blood he is a Jew, but he is a Roman citizen. Ipinanganak siya sa Tarsus, and he is a man which from a lineage of the Jew, but he is in a Roman citizen because he is a Roman soldier. Yan si Pablo, si Paul. Muna si Pablo, okay? Karon kay iyamang gideklarar iyang kaugalingon nga apostolis. Self-declared man siya. Ingon siya, nakitaan niya si Jesus, o nakitaan niya sa langit, o nag-ingon si Jesus, Saul, nganong gilutos ko nimo? Bakit? Why did you persecuted me? Tungod daw dito na Christian daw si Pablo. Tungod dito na Kristiyano si Pablo. Unsa man si Pablo before ana? He is a murderer of the Christian Jews. Before siya makristyano, gilutos niya ang mga Kristiyanong Hudyo. Gipangpatay niya ang tanang mga Christian Jews. Nakuha na to? Gipangpatay niya. That is the reason why nakita niya sa langit si Jesus nang ingon siya nga, Saul, Pablo, why have you persecuted me? Dito daw nahimo siyang Kristiyano. Nung naging Kristiyano siya, ni-declare niya ang sarili niya apostolis. At nung naging apostolis daw siya, nagturo siya sa hindi mga Hudyo. Dinala niya ang mensahe ni Jesus sa labas ng mga Hudyo.
at pinagurian niyang iyang sarili ang apostles of the Gentiles. Nakuha nato na. Dito nagsugod nga ang Christian ning gawas sa mga Hudyo. And the Christian of the early Christians of the Jews are purely monotheistic Christian. Gatuo sila kang Jesus as prophet, not God. But later, because of the influence of Paul, si Jesus nahimong God. O si Jesus nahimong anak sa Diyos. Or si Jesus nahimong tagaluwas sa sala sa sangkatauhan. All created and invented by Paul and the Catholic Church. Naintindihan natin yun? Diya nag-evolve from being a exclusive Jew message to a universal message. Pero ang dilema karon, ang Christian, kung tanawon nimo in the book of in the Bible, makita nimo that Jesus has strict directives to only proclaim his message to the people of the Jew, not even to the Samaritans. Nakita natin yun? Okay? So, he is a prophet to the people of Israel. That is Jesus. What is his message? Ang kanyang mensahe, konektado sa sinabi ng Allah na wala kadaba'at na fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Ipinadala ko, sabi ng Allah sa banal na Quran, nagpadala ako ng mga propeta sa lahat ng nasyon. We have prophets, messengers, pinadala ng Allah sa lahat ng nasyon. Ilan bang nation meron tayo? We have plenty. We have a lot of nations, di ba? Pero we have only 25 prophets na na-mention in the Quran. But it doesn't mean that these are only the prophets. There are prophets lam ukassis. Ano sinabi sa banal na Quran? Sa madaling salita, sinabi ng Allah na ang ilan sa kanila kinuwento ko at ang ilan na hindi ko kinuwento. Yun ay dalil ng mga scholar natin sinasabi na ang bilang ng ng anbiya hindi mabilang. May nagsasabi 24,000, 250,000, that is wrong. At ang mga hadith na yun, most of them ay daif. Okay? Ang totoo is that ang sinabi ng Allah that some of them are being mentioned and some are not. And that's khalas. Enough na yun sa atin. Di ba? Na ang iba na kwento, ang iba hindi. Okay? So, ang Allah nagpadala ng iba't ibang mga propeta. And one of them is Jesus to the nation of Israel. And also, one of the ulul azm, the greatest of the prophets and messengers. Okay? At ano ang kanyang message? Anong message niya? Ani abudullah, na simbahin lamang nag-iisang Allah, wajtanibut tagut, at itakwil ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. And if you go to the book of Mark chapter 12 verse 29, anong sinabi ni Jesus doon according sa Bible? Sinabi niya sa Mark 12:29, sabi niya, "Hear, O Israel, our Lord, our God is one Lord." O mga taga-Israel, ang inyong Diyos na ating Diyos ay isa. See it? Mark chapter 12 verse 29. Bahala ka na lang i-memorize mo. Mark 12:29. Mark chapter 12 verse 29. Tanawa. And read the words. Hear, O Israel, our Lord, our God is one Lord. Bisayo na to. O mga taga-Israel, ang inyong Diyos nga atong Diyos maura gayud ang Ginoo. And that is very important words because Jesus is claiming that your God is my God. Your God, our God, is one Lord. Maintindihan natin yun? So, ang message ni Jesus na dinala niya ay kung ano ang dinala ng lahat ng mga sugo na pinadala ng Allah sa lahat ng nasyon. Which is to tell the people only to worship Allah alone. Okay? So, now, Jesus alayhi salam, as we have known, being celebrated now dahil sa kanyang kapanganakan, but ang kapanganakan ni Jesus is not really in December. Okay? Even the Christians knows this, that the learned Christian, kabalo sila, that not December. And unsa may
dalil diha. In their perspective, sa perspective sa mga Christian, nga naman kaingon ta dili sa December pinanganak si Jesus because ipinanganak si Jesus according sa kanila. Asan pinanganak? Saan? Sabit kay Sabsaban. Ano yung sabsaban? parang Tangkal. pasungan. Pasungan. Kabayo. Pasungan. Unsay pasungan sa unsa? Kabayo. Baka. Sa mga sheep, mga kanding. Unsa may pasungan. Now, pasungan. Okay? Unya, giingon nga kanang unsa may December man ka. Di ba? Unya, unsa may December dito sa ila sa Jerusalem. Tiglamig. Wherein fact, some part of Jerusalem is in snow sa mga oras na yan. So, paano magagawa ng isang babaeng manganak sa sabsaban sa oras na ang mga bagay ay naninigas sa lamig? Maintindihan natin yun. Nakuha natin? Okay? So, pangalawa, in Islamic perspective, ang kanyang ina, si Mary, ay inalog ang palmera. Remember? Namunga ang palmera. Ang palmera hindi namumunga sa taglamig. Ang palmera namumunga sa tag-init. So mas accurate ang Islam kay makaya gayud sa babae na is magsilang sa tag-init. Hindi kaya sa taglamig. At another sa Islam, evidence na tag-init dahil namumunga ang palmera. So ibig sabihin, hindi siya sa December ipinanganak. Sino ang nasa December? Yan ang god Mithra, the god of the Greeks, na isinilang sa taon o sa buwan ng Disyembre na siya ngayong ikinabit ng mga Kristiyanong Katoliko sa pagsilang ni Jesus bilang araw ng kapanganakan niya. Kapanganakan daw ng Diyos. Yun ay kapanganakan ng Diyos ng mga pagano sa Roma. Kay ang Romano Katoliko, nga ano gani gitawag Roman Catholic, kay gigikan sa Roma, ha? So Roman Catholic, so they adopted a lot of culture and tradition of the pagan Romans.